Ito ang totoong nagpaparumi ng tao. Matthew 15 verse 10. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kaniya, sa paningin ng Diyos." Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, "Hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi ninyo?" Sumagot siya, "Ang bawat halamang itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umaakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghagang ito." At sinabi ni Jesus, "Pati ba kayo'y wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay. Okay, sumali na po yun, no? Hindi nga nagpaparumi sa tao yung hindi naghuhugas ng kamay, lalo pa kaya yung mga yung sinasabi ni Jesus na anuman yung mga pagkain na pumapasok sa bibig ay hindi po yun ang totoong nagpaparumi sa tao. Kundi yung ating paninirang puri, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi sa kasinungalingan, no? So yun po ang totoong magpaparumi, mga kapatid. Kaya bakit po ninyo ako sasabihan na ako ay sinungaling? Doon pa lang ay nagkakasala na kayo. Hindi ako dito magsisiwalat ng kasinungalingan. Hindi ako pwedeng magsinungaling dito. Kaya sana, mga kapatid, tanggapin po ninyo ang salita ng Diyos, no? Huwag po kayo puro husga. Dahil yung mga pagkain na sinasabi na tinuturing yung marumi, mas marumi pa ang isipan nyo dyan kaysa sa pagkain na yan. Kasi ang totoo, yung pagkain, pagkatapos kainin, ay idudumi lang. Pero yung salita na lumalabas sa bibig natin, yung paninirang puri, yun ang totoong magpapadumi sa puso natin. Kaya, mga kapatid, kung ayaw po ninyong magkasala, huwag na lang po kayong manghusga. Kung ayaw nyo kumain ng baboy, edi wag. Ganun lang yun. Wala pong namimilit sa inyo. At respetuhin nyo na din kami. Kasi kung ano man yung ayaw nyo, nire-respeto din namin yun. Kaya iwasan nyo na lang na manghusga sa amin na kami ay marumi. Dahil walang perpekto sa atin. Walang malinis sa atin. Lahat tayo marumi. Ano ba yung pinagsasabi nyo na yung kumakain ng baboy ay lulunod sa impyerno? Grabe naman kayo, ha. Pati ba naman pagkain, husgahan nyo? Ganyan na ba talaga kayo ka-judgmental, mga kapatid, mga kaibigan? Alam nyo, kung hindi kayo kakain ng baboy, idiwag. Wala naman pong namimilit sa inyo, eh. Basta kakain kami ng baboy. Ang sarap yun ng baboy, lalo na kapag lechon. Ako, napakasarap yung crispy na balat ng baboy. Hindi naman talaga bawal kumain ng baboy, eh. Sino ba kasi may sabi na literal na sinasabi na bawal kainin yung baboy? Wala naman ako nababasa na bawal kainin yung baboy. Sino ba kasi nagsasabi nun? Baka kayo lang yung nagsasabi niyan. Ang sarap kaya ng baboy, mga kapatid. Hindi na yun pwedeng anuhin kasi nakasanayan na nating kainin yan. Lalo ng mga Pinoy, naku, konti lang ata yung mas marami pa din ako makain ng baboy. Pero mga kapatid, kung hindi kayo kakain ng baboy, okay lang po yun. Wala po namimilit sa inyo, no? Kasi yung pagkain, yung ibig sabihin doon sa pangitain na sinasabi na ng Diyos na pwede nang kainin yung lahat ng uri ng hayop, gaya ng gumagapang, lumalakad, at lumilipad, sinasabi doon sa pangitain na yun. Pero nasa iyo na po yun kung paano nyo po unawain yun, no? Kung gusto nyo, kung ayaw nyo kumain, wala namang namimilit, hindi naman ni-required na kainin talaga yun. Kung ayaw nyo, depende na po yun kung kaya na sikmura nyo, no? Kaya kung ayaw nyo pong kumain, wag na lang po kayo manghusga na yung mga kumakain ng baboy ilulunod sa impyerno. Eh, grabe naman kayo. Bakit kayong kumakain ng manok dyan? Sigurado kayo mapupunta na kayo sa heaven? Alam nyo, sa pagkakaalam ko, yung nagpaparumi ng tao ay yung mga salita na lumalabas sa bibig
no? Yung mga panghusga mo sa kapwa, hindi yung pagkain. Kasi uulitin ko, ang pagkain ay pagkatapos kainin ay idudumi lang. Pero yung mga salita, nagagaling sa puso mo yan, no? Kaya, huwag kayong magsabi-sabi dyan na yung mga kumakain ng baboy, kahit ano pang sabi nyo na bawal kainin ang baboy, talagang kakain kami, napakasarap kaya niyan, lalo na kapag lechon, sus, napakalutong. Paborito ko talagang kain yung balat ng baboy, yun. Pero hindi ko kayang kumain ng laman ng lechon, yung balat lang talaga, napakasarap, grabe. So, yun po, huwag nyo po kami anuhin na ganyan. Huwag po kayong judgmental, no? Kasi kung ano yung kinakain nyo, kagaya ko, nung pumunta ako ng Saudi dati, yung mga karne na kinakain ng tao dun ay camel. Camel po yung karne nila, tsaka karnero, ganun. Ako tagaluto lang ako, pero hindi talaga ako tumitikim. Hindi ako tumitikim kasi hindi kaya ng sikmura ko. So, ganun. Nire-respeto ko pa din. Nagluluto ako ng pagkain nila. Sinasarapan ko pa din. Hindi ko alam kung masarap kasi hindi ko naman natitikman. Pero nasarap yung amo ko. Oh, so, nire-respeto ko pa din. Hindi ko sila sinasabihan na, ba't kayo kumakain ng ganyan, ganyan, ganyan? Wala. At saka hindi ko rin naririnig yung mga tao doon na nagsasabi na, uy, kayo mga ganyan, ilulunod kayo. Wala naman panghusga sila. Nire-respeto pa din nila. No? Pero bawal nga lang talaga kumain ng baboy dun. O dun sa country nila. Pero nasa Pinas tayo malaya tayong kainin yung baboy kung gusto natin. Pero syempre, hindi yung buhay na baboy Yung baboy na syempre yung luto na, yung tinatanggalan na ng dugo. Yung ganun. No? Sarap kaya nun. So ibig ko daw sabihin na yung mga uod, yung mga bulate, pwede nang kainin yun. Hindi, depende na po sa iyo. Oo, pwedeng kainin yun. Depende sa sikmura mo. Tingnan mo yung mga vlogger dyan, di ba? Minumukbang na nila yun. Kadiri. No? So, nandidiri. So, hindi ko kayo masisisi kung nandidiri kayo sa baboy. Pero kami, sarap na sarap kami dyan. No? Kaya tandaan niyo mga kapatid, kahit ano pa man yung kinakain natin, ang mahalaga yung laman ng puso natin. Yun lang po.